Kaibigan, meron tayong simple, mura, libreng home remedy para sa inyo, para sa maraming sakit. Actually, sa maraming sakit, matutulungan to. Iwas sa sakit, pwede to sa lagnat, sa ubo, trangkaso, kahit mga epidemic na sakit pa yan. Basta mild lang, ito yung mga home remedy na magagawa natin na libre, na walang babayaran, na makakatulong sa inyo at napatunayan pa ng siyensya. Number 1, kailangan sapat ang tulog nyo. Kahit anong sakit, pag hindi sapat ang tulog mo, lagi kang puyat, lagi kang stress, paano ka gagaling? Ang daming benefits ng sapat na tulog. Yan, di ba? Mas lalakas pa ang immune system mo. Pag, di ba? Pag masarap ang tulog. Number 2, alisin ang negatibo sa isip natin. Huwag masyado mainit ang ulo, laging galit. Kasi kung lagi kang galit, lagi kang depressed, hihina katawan mo eh. Sumusunod yung katawan natin sa iniisip natin. Kaya pag laging maganda iniisip natin, positive iniisip natin, isip natin gagaling tayo, lalakas tayo, maraming tumutulong sa atin, maganda yung binapayo ni Doc, gagaling ako dito sa video na to, mas gagaling ka. Kasi nga nababawasan ng stress mo, depression mo, yung galit, yung inis. Siyempre pag inis ka, ma-high blood ka, di ba? Inis, high blood, tataas yung blood pressure mo, bibilis pa heart rate mo. Yan, no? Ang daming benefits pag positive lagi ang iniisip mo na mabait ka sa kapwa. Maligo araw-araw. Simple. Galing sa trabaho, maligo. Alam ko, may taong hindi naliligo, okay naman. Pero alam nyo, kailangan maligo. Iwas body odor, iwas sakit, iwas pigsa. At kung meron mga infection, mga virus, syempre, iba pa rin yung naligo. Lalo na kung mainit, warm water, maligamgam na tubig ang pinanligo mo, may steam na rin yung ilong, may steam na rin yung bibig, para ka na rin nagmumog ng tubig, di ba? So, may tulong siya. Lalo na kung mainit, makakabawas sa sakit. Pag nasa trabaho, di mag-alcohol ka. Ako, gumagamit ako ng saline eh. Saline spray. Hindi to ads, talaga ginagamit ko to. Meron kasi ako nose bleeding. Nagka-nose bleeding ako, nagtataka ako. Bakit? Sabi ng doktor ko, ENT doctor, Jim D. Magila, sabi niya, pag dry ang mouth mo, Doc Willie, pati ilong mo, dry na rin sa loob. Pwede ma-dry sa aircon, sa lamig ng panahon. Kaya binabasa lagi. Kaya binabasa ako nito. 3 times a day, tubig lang, asin lang. Ngayon, pagdating sa sipon, common cold, may konting evidence na nakakatulong siya sa mga sipon-sipon, nababawasan yung sakit. Hindi ko naman sinabi na gamot to sa COVID eh. Wala naman nagsasabi na COVID, nagagaling ka, na magic. Wala po. Pero para sa sipon-sipon, walang masama sa ganitong saline spray. Tsaka, zero side effect. Walang side effect. At ito, may pag-aaral to. Merong nasal spray na hindi gamit saline. Ito, pakita mo, Doc Lisa. Povidone iodine. Ito yung betadine na parang kulay toyo. Ang povidone iodine nasal spray or mouthwash, makakatulong yan, no, sa pag-iwas ng infection. Yan, no, may pag-aaral yan. Kasi ang povidone iodine, yan talaga ginagamit ng doktor. Bago mag-opera, pinapahiran ng povidone iodine yung balat ng pasyente, pati sa kamay, pag naghuhugas. So, merong spray yan sa ilong at sa bibig. Ngayon, nakabili na ako nito. Gagamitin ko na ba? Actually, hindi. Yung iba sabi, pwede gamitin, prevention. Pero ako, kung magkakasakit ako, gagamitin ko para mabawasan yung viral load. Diba? Ito, may pag-aaral siya. Ito po. Kailangan ko ito pakita para pakita na tunay itong pag-aaral at hindi haka-haka. Pagdating naman sa mga ibang sakit, mga tonsils, ito, namamaga, lalamunan, may nana, may tonsillopharyngitis. Ang gamutan talaga ay gargle salt water. Bukod sa antibiotics, gargle, magmumog ng asin at tubig. Yan, mababawasan yung pamamaga, mababawasan yung nana. Kung meron kayong bad breath, meron mga dumi-dumi dito sa pagkain, gargle lang, mumog lang. Minsan pag silip nyo sa salamin, makita nyo maraming puti-puti dito. Tapos medyo may amoy yun. Pag tinanggal mo yun, may amoy yun. So, pag may bad breath, ito, gargle lang ng gargle. Mababawasan yan. Meron din pag-aaral. Ito po, randomized controlled trial to, proven to sa Japan to, na mababawasan yung mga upper respiratory tract infection, mga sipon, pag
nagagargle ka ng tubig. Ito nga, gargling with water lang. Yan, nakabawas sa sintomas, mas gumaling. Common sense eh. Para makaiwas sa pigsa, di hugas dito. Makaiwas sa infection. Diba? Para diba, maligo. So, parang nag-gargle ka rin eh. So, tubig pa rin to. Pampanlinis pa rin to eh. Para lumakas, kailangan mo sapat na vitamin sa isang araw. Isa sa pinakamura na favorite ko, paborito kong prutas, saging. Sabi ko nga 2 saging araw-araw, kinompute ko, parang uminom ka na ng kalahating multivitamin. May potassium, may vitamin B, ang lakatan, may vitamin C, may carbohydrates, napakaganda. Ang daming benefits ng saging sa ulcer, sa tiyan, pamparelax. So, kung walang pera, bumili na lang na saging. Lakatan, latundan, or saba, okay po lahat. Kulang sa pera, latundan na lang, mas mura. Exercise, may tulong to. Makalaban sa sakit, ha? 30 minutes mag-exercise, magpa-araw konti, 10 to 15 minutes, napakaganda. Exercise, pampalakas ng immune system, pampalakas ng katawan, plus magpa-araw 10 to 15 minutes, kailangan natin vitamin D. Hindi siya proven panlaban sa COVID, hindi pa siya proven, pero sa mga ibang sakit, proven siya na may tulong. Maraming tao dito nga sa Amerika, 77% kulang sa vitamin D. Tayo mababa ba vitamin D natin? Hindi natin alam eh, mahal magpa-check eh. So, kain na lang tayo ng pagkain mataas sa vitamin D at magpa-araw ng 10 to 15 minutes ito. Pagkain mataas sa vitamin D, magpa-araw ng 10 to 15 minutes sa umaga o sa hapon. Anong supplement at vitamins ang iniinom ko ngayong pandemic? Ito yung mga possible na pwede nyo inumin. Ako ang tinitake ko, vitamin C, umiinom ako, low dose lang, vitamin D, at zinc ko, low dose din, tsaka probiotics. Ngayon, kung walang pera, kain na lang ng pagkain mayaman sa vitamin C, dalandan, lemon, iba pa, pinya, vitamin D, yung sinabi ko, itlog, zinc, probiotics. Di ba? Ito po. Pero, kung may budget konti, kahit generic, okay lang naman po yan. Pwede rin mag-multivitamin kung gusto niyo. Pero kung walang pera, saging na lang tayo. 2 piraso araw-araw. Isa pa, para makaiwas sa infection. Ito naman, hindi lang to pang COVID. Pwede to pang tuberculosis. Nakakatakot ang TB. Sa Pilipinas, may 1 million na Pilipino active tuberculosis. Diba? Ang daming kababayan natin, mahina ang baga, vitamina sa baga, may tama sa baga, may spot sa x-ray. Karamihan doon, it's tuberculosis eh. Diba? So, nakakahawa to, nakakasira ng baga. So, kaysa masapul tayo dahil walang mask, baka masapul tayo. Kita mo, pag walang mask, masasapul ka nito. Ang daming virus at bacteria, tatamaan ka, mas malala ang sakit mo. Pero kung malayo ka at may mask kayo at open air yan, tatama man sa'yo kung ano man sakit. TB, measles, COVID, pulmonya, flu, kung ano man tatama sa'yo, mas konti. Common sense eh. Ayaw mo masapol. Baga sa suntok, ayaw mo masuntok sa mukha ng solid eh. Gusto mo malayo at palihis para maliit ang damage sa'yo. Diba? Next, bakit? Ano kinakatakot natin pag tamaan tayo ng mga infections? Ayaw natin yung mga upper respiratory tract infection sa ilong, dito sa lalamunan. Ayaw natin bumaba at maging pulmonya. Pag bumaba yung virus, bacteria, maging pulmonya siya, masira ang baga, baka mahirapan tayo huminga, malagay tayo sa ICU, ma-ventilator at doon namamatay. Bakit bumababa? Minsan nga, kulang sa tulog, kulang sa vitamins, kulang sa exercise, di ba? Mahina katawan, laging depressed, mainit ulo, mas tinatamaan ng sakit eh. Ngayon, kung positive tayo, kahit may sakit tayo, lalabanan natin. Diba? Kaya tinuturo ko na nga sa inyo lahat eh. Tamang pagkain. Merong mga over-the-counter, alam nyo naman siguro ito. Pag may lagnat, syempre, pwedeng paracetamol, 500 mg tablet every 4 hours, 3 to 4 times a day. Sa ubo, pwede ang Carbocysteine, pwede tubig, kung ano man yung iniinom nyo para sa ubo. Sa sipon, sa akin, natural remedies na lang. Medyo may side effect ako sa mga gamot sa sipon. Nagpapalpitate ako eh. Sa allergy, may gamot sa allergy.
At pwede mag-antibiotics, reseta ng doktor kung may bacterial infection, pneumonia, madilaw na plema o yung namamaga yung tonsils. Inom ng maraming tubig kung may sakit kahit anong sakit, lalo na kung may lagnat, pampalabnaw ng plema, healthy diet, ito po napakahalaga. Pag may sakit kayo, kahit anong sakit, trangkaso, ubo, lagnat, mahina katawan, kailangan kumain. Hindi pwede hindi kumakain. Pipilitin mo kumain, lalo na yung mga may edad sa bahay natin. Kasi pag hindi kakain, ay pwedeng mamatay. Ayaw natin magutom. May kalaban ka ng virus at bacteria, hindi ka pa kakain. Panlaban natin, pagkain. Tubig, panlaban natin. Kain, pagkain at tubig. 8 to 10 glasses. Kung may lagnat nga, kahit mga 12 glasses. Gusto natin, light lang ang kulay ng ihi natin. Pwede ang honey, pwede ang lemon, kung gusto niyo lemon water, pwede ang tsaa, hot tea, pwedeng salabat, pwedeng mainit na sabaw, may tulong po lahat yan. Ito, tsaa. Tamang paghinga, napakahalaga din. Para lumakas ang baga, kailangan hihinga tayo, pwede po sabay, hinga tayo ng malalim, pilit, tapos pigil, mga 4 seconds na nasa loob yung hangin bago exhale. Hinga ulit. Pigil, exhale. Dapat gawin 10 times, 3 times a day. Bakit? Gusto mo expand yung baga mo Gusto mo expand yung baga mo. Para kung wala pang sakit, at least nakapractice na yung baga mo. Kita mo yung mga swimmer, laki ng, di ba? Ang ganda ng dibdib nila. Paano? Kailangan nila oxygen So kung meron mang pulmonya o may infection sa baga, pag deep breathing, mas bubuka yung baga, mas magagamit mo yung mga extra na alveoli ng baga. Ibig sabihin, imbis na may damage, kunwari 20% ng baga mo, at least yung 80% ng baga, gagamitin mo sa deep breathing exercise. Para hindi tayo mag-ventilator, di ba? Ito, tamang pag-ubo. Pag-ubo, nakaupo, tapos hihinga malalim, tapos dahan-dahan na pag-ubo. Mga 3 beses. Half puff technique. Huwag yung isang malakas. Baka mamaya sumakit ang tiyan, tumaas ang pressure sa tiyan, baka maglus-lus. Swabe lang. Tapos minsan nakatukod pa ako o nakahawak sa tiyan para hindi masyado mataas yung pressure. Pwede mag-steam inhalation kung may pulmonya, may sakit sa baga, maraming sipon. Parang nebulizer lang yan sa ospital, di ba? Karamihan pasyenteng may sakit sa baga, nine-nebulize talaga yan. Kung nasa bahay, pwedeng humidifier. Ang humidifier, nagbibigay yan ng steam at basa para mas basa ang lalamunan natin. Parang sauna siya. Maligo ka ng maligamgam na tubig, meron ding parang usok at steam. Pampaluwag ng plema. Okay? Siyempre, consult tayo sa doktor. Kung may budget, consult sa doktor at sundin ang payo ng doktor. Pag walang budget, itong mga tips ko, gagaling na, I think, 99% ng tao dito. Libre pa, mura pa. Yung mga tinuro kong mga vitamins o kung ano man, pwede naman generic lang. Kung walang pera, sabi ko saging na lang tayo. At lagi magdarasal na isipin mo gagaling ka. Kasi mas iniisip mo gagaling ka, mas gagaling ka. May pag-aaral yan. Cancer patients na nagdarasal, na lumalaban, mas humahaba ang buhay. Cancer patients na depressed, na wala ng pag-asa, mas maaga namamatay. Bakit? Siyempre, yung katawan mo sumusunod lang sa utak mo Dapat malakas yung willpower mo na ito gagawin mo. Diba? Gusto mo pa mabuhay, gusto mo pa gawin lahat, gusto mo gumaling. Diba? Magdasal, tumulong sa kapwa para mabilis tayo gumaling at sa ibang araw, pag tayo naman may sakit, baka may tutulong at magdarasal din para sa atin. God bless.